Mga kababayan, si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik na naman at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At magumpisa na po tayo, komentuhan po natin. Ito pong sekretary po ng DILG na si John Vic Remulla, mga kababayan. Ayon po sa kanya, ay may karma daw po. At yung sinasabi niyang, yun daw pong yung pinapakain daw po sa pamilya o sa anak mo, ay yan daw po ay mahirap lalong-lalo kung galing sa nakaw. Wag na wag daw po magpapakain ng galing sa nakaw dahil siya raw po ay sinusuhulan na pero hindi niya tinanggap. Ganyan po kalinis si John Vic at ang mga Remulla pagdating po sa suhulan at sa sinasabing korupsyon. Never nilang magawa. Mga kababayan, unbelievable. Pakinggan po natin si John Vic. Dahil mismo pati daw po si Bonget na tinatawag na bangag ay may payo pa yata sa kanya. Mga kababayan. Ito po, umpisahan po natin. Sek, napakalaki yung offer sa inyo at talagang masusubok yung credibility. Nabanggit nyo kayo ay sinuhulan nito. So talagang masasabi nating garapala na yung ginagawa nila. Hindi sila natatakot. Kayo mismo ay sinusulan. Sa tingin nyo, matagal nang ginagawa to maliban doon sa 2018 na binabanggit nito? Wala akong... Kung ano man nangyari, kung sino man sinusuon nila dati, wala akong alam talaga dyan. The only thing, yung factual na masasabi ko, sinuhulan ako. Ayun lang. Pero yung pagkatapos sa iba, wala akong masasabi. Magkano yung in-offer sa inyo, Sek? Bibili namin ng 200 fire trucks. So, 1.5 times 200 was 300 million for 1 year. So, kung sumakay lang ako sa sistema nila, easily 900 million to 1 billion ang pupunta sa akin. Easily. Pero si Pangulong Mark Bongbong mismo nagsabi sa akin yan eh. Alam mo yung pera sa nakaw, hindi mo pwede pakain sa anak mo yan eh. Ang karma lalabas sa mga anak mo. Wala sa dibdib ko na 5 anak ko na ipapakain ko sila ng pera na galing dito sa corruption na to. Pambihirang buhay yan. Pambihirang buhay yan. Yan po mga kababayan. Yung mga kababayan nyo sa Cavite. Yung mga kababayan natin sa Cavite. Totoo po ba sinasabi ni John Vic na hindi niya kayang ipakain ang mga nakaw, korupsyon, mga kababayan, sa kanyang mga anak? 5 raw po ang anak niya. At yan din daw po ang kabilin-bilinan ni Bangag na tinatawag na kanyang ate na Bonget, na may karma daw po yan. May karma sa mga anak mo. Hiyang-hiya naman po tayo. Ang mga nagsasalita, mga kababayan, lalong-lalo si Bonget na nagsasalita about po sa korupsyon. May history nga sila eh. Di po ba yung tatay ni Bonget na tinatawag ng Bangag? Nasa Guinness Book of Record po ang lahi nila pagdating po sa pagnanakaw. Di umano. Hindi po ba? At dito naman po sa mga Remulla, kahanga-hanga ang magsalita. May mga prinsipyo at paninindigan pag nagsalita. Pero ang tanong, paano naman po sa gawa? Totoo po ba yon? Na ito po ay mga kababayan, hindi po kayang suhulan? At ito po ay may paninindigan? At yung sinasabi niya na hindi po siya papayag? Kung talagang kung ikaw ay lingkod bayan ka DILG secretary ka, di mo ba kinakasuhan? Bakit hindi mo pinangalanan kung sino yung nanunuhol sa'yo? Easily 300 million hanggang 900 million to 1 billion ang pwedeng mapunta sa'yo. Sino yun? Di sana pinangalanan mo, kinasuhan mo, bribery, at kung ano-ano pang kaso ang pwede mo isampa. Di po ba? Sinusuhulang ka? DILG secretary ka? Ayaw mong pangalanan? Ayaw mong kasuhan? Di po ba may kaso yan? Corruption yan. Bilib naman tayo kay John Vic. Bakit ayaw mong pangalanan? Kabilin-bilinan ng Pangulo.
May karma yan. Korupsyon yan. Bakit? Akala ko ba tinutugis nyo mga magnanakaw sa lipunan? Eh di mo ba nanguhuli nga kayo riyan, mga hold-upper, kidnapper, at yung mga nagbebenta ng pulburon dahil illegal, hinuhuli nga ninyo di umano. Eh bakit ito? Sinusuhulan ka na para magkapera ka na hindi bababa sa 1 bilyon? Hindi mo man lang pinangalanan at walang kaso, hindi mo man lang hinuli, inaresto. Ikaw na mismo sinusuhulan. Unbelievable. Tapos ngayon, sasabihin mo sa media na hindi mo kayang masikmura at matanggap na ang ipapakain mo sa pamilya mo ay galing sa nakaw. Dahil ayon mismo sa iyong Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate, ay may karma ito dahil galing sa nakaw. Kayo pa ang magsasabi sa mga Pilipino na concern kayo sa pagnanakaw sa pera ng bayan. Unbelievable. Sa inyo pa talaga nanggaling. Samantala ang gobyerno nyo, massive ang issue ng korupsyon. Sindikato ang issue ng korupsyon. Ang lilinis nyong magsalita pagdating sa mainstream media. Ang lilinis nyong magsalita. Galit na galit kayo sa korupsyon dahil ito hindi pwedeng ipakain sa pamilya dahil kayo may paninindigan at may karma. Samantala ang issue ng korupsyon, wala kayong ginagawang investigasyon. Unbelievable. Pati ang kapatid mo na si Boying, nananahimik sa investigasyon ng mga korupsyon. Unbelievable. Pati ang Pangulo, tinigilan na yata ang investigasyon ng ICI magmula nung lumabas ang mga Marines, mga ex-soldiers o ex-marine. Tinigilan na. Tahimik na ang ICI. Tahimik na rin ang Senado. Tahimik na rin ang Kongreso. Ang maingay na lang po ngayon ang NBI at ang Ombudsman para po kasuhan ng kasuhan di umano ang mga soldiers at ex-marine. Kaya po yan mga kababayan, napakahusay po ng mga secretaries po at mga appointee ng tinatawag na bangag ng kanyang ate. Napakahusay at napakalilinis. Walang bahid at hindi pwedeng suhulan. Hindi pwedeng magnakaw dahil may mga prinsipyo at panindigan na kailanman na hindi sila magpapakain ng galing sa nakaw. Galing mismo kay Bonget at pinayuhan pa ni Bonget, mga kababayan. Unbelievable. Yan po ang sarswela di umano. Ginagawa pong tanga, bobo, gago ang mga Pilipino para po maniwala di umano sa kanila. Lalabas naman po yan ang katotohanan. Kung talagang wala kayong korupsyon lahat, John Vic, pati ang iyong kapatid na si Boying, lalabas naman po yan. Hintayin mo lang. Pagka pinagkaloob ng Panginoon na ang Agila ng Mindanao ay dumapo sa Malacanang, doon mo lang masasabi at masasabi ng mga Pilipino na totoo ba ang sinasabi mo? Na malinis ka na politiko dahil ikaw ay politiko at ngayon ikaw ay DILG Secretary. Pagdapo ng Agila ng Mindanao. Yan ang inaasahan namin. Para lahat ng sinasabi mo ay talagang mapatunayan sa mga Pilipino na ikaw ay malinis. Sinusuhulan ka na. Samantala'y nanuhol sa'yo ni hindi mo malang nabanggit ang pangalan at hindi man lang kinasuhan. Unbelievable. Kakati talaga ulo mo pagka mga ganitong lingkod bayan. Pagdating sa maliliit na tao, kulong. Kulong ka agad. Pagka po sa malalaking tao at kakilala nila, hanggang salita lang. Hanggang salita. Walang kaso. Walang kulong. Unbelievable. Thank you po. Sana gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo at sa patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. At ganun din po sa mga nagko-comment, like and share. Thank you po sa inyo. At shoutout po sa mga nagbibigay naman po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo,
kay Jim Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Kershaw ng Canada, kay Kingston ng Hong Kong, Beichi Chiyoko, kay Gina Ray ng Berlin, Germany, Jake Yahut ng California, USA, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, si Jovelyn Watanabe ng Japan, si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Babols, Rosalina, Michelle Yamaguchi, Norma Garcia, Gayat Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at si Jesus Valdepena. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo pong mga paggawa. Thank you po. At yung dasal at panalangin po natin, mga kababayan, tuloy-tuloy lang po ang ating pong buong sambahayanan at ang ating at ang mga pamilya Duterte, ang Vice President, ganun din po ang dating Pangulo, at ang ating pong mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan. Maraming salamat po sa mga dasal. At God bless po sa inyong lahat. Taste lang po tayo, mga kababayan. Muli po. Bye-bye.